Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, welcome back. Narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Muli ngang nagkaharap sina Ponggay at Tanggol, ngunit hindi na panindigay ni Ponggay ang kanyang mga sinabi na ituturing niya itong kaaway sa kanilang susunod na pagkikita. Bagkus siya pa nga ang tumulong ng palihim upang makuha ni Tanggol itong si Don Julio. Kung paano nangyari ito, abangan natin yan sa dulo ng bidyong ito. Inatasan na nga ni Hector ang kanyang grupo na maging alerto at mapagmatsyag sa paligid sa gagawin nilang paglipat kay Don Julio sa City Jail. Batid niya umano na posibleng may gawin si Tanggol upang maitakas ito. Habang sina Tanggol, Ramon at ang kanyang mga tropa ay abalang-abala na sa paghahanda sa kanilang laban na haharapin. Sa tulong ni Ribas ay nakakuha si Ramon ng mahabang armas at mga sandatang tiyak na bubulaga at magpapagulat sa mga kalaban. Sa oras ng kanilang pagsalakay, hindi pa alam ni Tanggol at Ramon na nakalabas na ng kulungan si Marites, kaya kasama ito sa kanilang misyon na itakas. Ipinangako ni Tanggol sa grupo na hindi sila babalik hanggat hindi nila nababawi ang kanyang lolo at si Marites. Kasama nga itong si Franco. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at agad na nagtungo sa lokasyon na dadaanan ng mga konboy ng mga pulis. Habang binabaybay ng mga konboy ang kalsada ay sinet up na ni Tanggol ang lugar at nagpanggap ang kanyang mga kaibigan na nasiraan ng gulong ang isa sa mga sasakyan sa daan na may kargang mga LPG tank. Nang mapasin ito ng mga konboy ay bumaba ang mga pulis upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit agad na naginala itong si Hector at kutob niya na ito ang patibong ni Tanggol. Agad niyang inutusan ang mga kasamahan na umatras. Subalit bago pa man makaatras ay isang malakas sa pagsabok ang yumanig sa paligid at mula sa usok at apoy ay biglang lumitaw si Tanggol. Agad na nagpaulan ng bala ang mga kapulisan at nagsimula ng magkagulo sa daan. Sumunod naman na lumabas si Ramon upang bumak up kay Tanggol. Unti-unti silang lumalapit sa sinasakyan ni Don Julio upang maitakas ito. Halata naman sa mukha ni Ponggay ang pag-aalangan. Tinawag kasi siya ni Hector na doon na lamang sa convoy malapit kay Don Julio dahil ayaw ni Hector na may mangyaring masama sa kanya. Kaya dito lumabas si Hector at nakipagsabayan sa bakbakan. Mayabang nitong sinabi kay Ponggay na hindi matatapos ang araw na ito na hindi niya nasusukol ang mga Montenegro. At dito nga, muling nagkaharap sina Ponggay at Tanggol. Agad na tinutukan ni Ponggay si Tanggol na tila babalisa ang muka. Sinabi ni Tanggol na iputok nito. Ngunit may tila kung ano ang pumipigil kay Ponggay na kalabitin ang gatilya. Binuksan ni Tanggol ang sasakyan at inilabas ang kanyang lolo na si Don Julio. Walang nagawa si Ponggay at parang natulala na lang ito. Maya-maya pa ay may nakitang kasamahan si Ponggay na paparating kaya sinabi niya kay Tanggol na tutukan siya nito ng baril at magpapanggap siyang hinostage nito. Habang papalayo sa lugar ay tinulungan pa nga ni Ponggay ng ibang ruta si Tanggol para mabilis na makaalis sa lugar. Nang malaman ni Hector na hostage ni Tanggol si Ponggay ay agad nga itong sumunod. Dito sinabi ni Ponggay na ibaba na umano siya dahil tiyak na susundan siya ni Hector. Sinaktan ni Ponggay ang kanyang sarili upang maging makatotohanan ang lahat. Bago siya ay binaba ni Tanggol ay nagpasalamat ito. Nagpanggap siyang nahimatay kaya agad na huminto si Hector upang tulungan si Ponggay. At dito na tuluyang nakalayo si Tanggol. Talagang umaayon sa mga Montenegro ang kapalaran at pagkakataon at unti-unti nang lumalakas ang kanilang puwersa para pabagsakin ang mga gerero. Sa inyong palagay, ito na kaya ang simula ng pagkikipagtulungan ni Ponggay kina Tanggol dahil mauunawaan niya na ang tunay na ipinaglalaban ng ating bidang si Tanggol. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay. Dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat. Kapamilya.